Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nagkagulo sa Kongreso matapos umamin si Kuting kay former President Rodrigo Duterte at VP Sara ay nagdulot ng matinding ingay sa publiko. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng malaking pagkakabahagi, lalo na kung may kasamang akusasyon ng pagsisinungaling. Ang pag-amin ni Kuting ay tila naging mitsa ng kontrobersya na nagpalala ng tensyon sa loob ng institusyon. Ang mahuli sa aktong pagsisinungaling sa harap ng mga leader tulad nila former President Rodrigo Duterte at VP Sara ay hindi lamang kahiyahiya, kundi maaaring magdulot ng mas malalim na pagdududa sa kredibilidad na nasasangkot. Ang Kongreso na dapat sanay tahanan ng katotohanan ay integridad ay tila nagiging entablado ng drama at alitan. Ang ganitong insidente ay nagpababas sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Kung ang mga aligasyon ng kasinungalingan ay may ebidensya, si Kuting ay dapat managot sa kanyang mga aksyon. Ang ganitong kilos ay hindi dapat palampasin dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa sistema ng hustisya at demokrasya. Sa kabilang neto, mahalaga pa rin na mabigyan siya ng patas na pagkakataon upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pag-amin ay maaaring isang hakbang tungo sa paglilinaw ng isyu, ngunit ang kasinungalingan ay hindi kailanman makakapagtakip ng katotohanan. Ang publiko ay naghihintay ng malinaw na aksyon mula sa mga namumuno upang maibalik ang kaayusan sa Kongreso. Kung walang kaukulang hakbang, ang ganitong mga insidente ay maaaring magpatuloy at magdulot ng mas maraming gulo. Ang kahihiyan na dulot ng pagsisinungaling ay isang paalala na ang bawat isa, lalo na ang mga nasa posisyon, ay dapat magsilbing ehemplo ng katapatan at integridad. Ang ganitong mga insidente ay dapat magsilbing leksyon sa iba pang mga opisyal na may kapangyarihan. Sa huli, ang pagtitiwala ng bayan ay nakasalalay sa kung paano haharapin ng pamahalaan ang ganitong mga usapin. Ang gulo sa Kongreso ay hindi lamang isyu ng individual, kundi isang replikasyon ng kalagayan ng ating pamahalaan. Ang pag-aayos ng mga ganitong problema ay dapat maging prioridad upang panatili ang kaayusan at pagkakaisa sa bansa. Sa panahon ng krisis, higit kailanman, kailangan ng bayan ang mga leader na tapat at mapagkakatiwalian. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nyo natin ang buong video. At kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. O unahin muna natin ito, maya-mayang konti pag-usapan natin itong issue ni PRRD patungkol sa mga magnanakaw at gustong palusutan ng budget. Ito muna pag-usapan natin. Napakaganda nito. Pula at kakamping. Nagsama na para i-impeach si BP Sara. Ganyan na po. Kinain na po nila yung kanilang suka. laban kay BP Sara. Pero tingnan ninyo, nag-rally sila. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, ha? Okay. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon-tipon naman ang ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Hoy, ang dami, dikit-dikit, maghiwa-hiwalay kayo. Baka masaktan kayo. Grabe, Ay, libo-libo, milyon-milyon na nag-a-attend. Dami. Buti pa ito no? Kinover ng GMA. Ito, pantapat nila sa INC rally. Hindi nyo kinover ang INC rally. Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga vlogger na magkalaban noon sa eleksyon. Ay, grupo ng mga vloggers magkalaban sa eleksyon noon. Kakamping at pula. Ang mga tinaguriang kakamping at pro-BBM. Ay, kakamping at pro-BBM. Na pinagsama-sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong
Coach Oli, ano masasabi mo? Kinain nila yung suka nila. Yung pula at kakamping, yung BBM, pro-BBM na magkalaban dati, ngayon nagsani puwersa. Ganyan po kalakas ang ano, no? Ako'y talagang, alisin nga muna natin itong pagbumuka na ito. Hindi naman siya kasali dyan. Hindi naman siya kasali sa diskusyon ko. Ano masasabi mo ron? Hindi pagtawanan natin. Simple lang. No, pero tingnan mo ang hustisya, no? I mean, hindi ko alam kung matatawag ko to hustisya. Pero tingnan mo ang pag-ikot ng mundo. Dati, pinatalsik nila ang tatay ni Marcos. Netong mga dilaw, di ba? Tapos, yung dilaw, ginawang kakamping. Bakit? Kasi yung pink, ayaw na nilang, diba, napansin mo yung pink, sila din yun eh. Ayaw nilang madikit na dyan sa dilaw kasi inodoro talaga dyan. Wala nang may gusto dyan, kakaunti na lang siguro. Tanggapin natin ang katotohanan, yun na po yun. Dahil they had their chance. Ito problema natin, ha? If you have a chance na i-redeem nyo ang inyong sarili, seryosohin nyo, grab it. Ayan po ang naging problema ni Marcos ngayon. Pinabalik na siya ng taong bayan, nabudol niya ang taong bayan ngayon, instead na nag-focus siya, all his efforts para gawing tama ang bansang Pilipinas, nagkakalat siya. And I don't think meron pang Marcos ulit na uupong presidente. Wala na po. Bilib na ako sa kabobohan ng Pilipino pag may umupo pang Marcos na presidenteng muli. Sagad na kayo sa buto. Alis na tayo dito sa Pilipinas, mga ano kayo. Anyway, ganito nangyari sa Ang tagal nila eh. Nakaupo eh, di ba? Walang nangyari dyan sa Dilaw. Kaya nagsawa ang tao dyan. Iniwan nila yan eh. Kaya nagpink yung mga yan. Sila. Oh. So magkalaban. Ngayon nagsama. Tingnan nyo. Oh. E di ngayon, sumisip-sip itong kakampi sa mga pro-BBM. Bakit? Para makasama. Dahil sobrang lakas ng Duterte. Ito namang mga pro-BBM, kinain din yung suka nila. Bakit? Hindi nila kaya ang Duterte. Lakas talaga. So kailangan nila magsama. Yan ang katotohanan dyan. So ano pang masasabi mo, Coach Oli? Di pagtawanan. And higit sa lahat, obserbahan nyo ito. Ha? Nagsama na sila, nilalangaw pa sila. Mag-spray kayo dyan ng Baygon. Baka magkasakit kayo, daming langaw oh. Sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Yun yung pagkakaisa. Iisandaan kayo. Ay, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Iisandaan. Yan siguro. Hindi naman natin yan nga lang ang programa ni Marcos nung kampanya. Sumablay pa. Hindi natin nalaman. Yung pala ibig sabihin nun. Pagkakaisa, iisandaan. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative. Yan ba yung sinasabi ninyo Magdalo? Hoy! Yung sinasabi nila Magdalo, Trillanes o Maglangaw. Ito pa si Castro, Oy, baka may maabuso kang bata dyan. Baka lang naman, hindi tayo nagbibintang. Kasi sabi ng korte, convicted ka raw eh. Pag ganun pa. Jesus, nakabili ka na ng suka. Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang Chairman at Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng bise. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Hindi nawawalan ng interes. Bakit di nyo pirmahan? Natatakot kayo, di ba? Kasi tatakbo na naman kayo. Lalo ka na, Chua. Ang balita ko, nangungulelat ka dyan sa Maynila. Hindi, nagtatanong lang. Totoo ba, kumakain ka rin ng langaw dyan sa Maynila? Ay, hindi pala langaw, alikabok. Ang layo.
tatalo. Langaw to. Lalo na pag pumirma ka pa sa impeachment, lalo ka sa kangkungan. Good luck! You had your chance! Ang dami ngayon kakain ng suka. Sadyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, Ang ganda ng noon nito si Castro. Coach Oli, kala mo naman kung makakapagsalita ka. Same. Uy, same! Hindi naman. Ganyan ba? Active na active to si Castro. Bigla kang sumikat ngayong panahon ni Romualdez. Anong, nakabili ka na ng relo? Bili ka muna ng suka, ha? hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Teka muna. May inaantay pa kayong pang-4? Yung 3 nga nyo, wala nang mangyari. Alam mo, Castro, sabi niya, pang-4 at galing mismo sa mayorya. Para sigurado ka gumawa ka na ng pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Ha? Kumbaga sa kanin, mag-unli rice. Unli complain na kayo para sigurado. Ha? Yang pangarap mo na hindi manalo si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 dahil maghihimas ka ng rehas, siguraduhin mo na rin. Damihan mo na. Damihan mo yung kasi ganyan. Hirap. Damihan nyo na yung complain. Huwag lang 4. Unli complain na. Sa mayorya, ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang Pangulo. Hindi na kailangan magkomentaryo ni BP Sara. Walang nangyayari. Di ba? Nagmumukha lang silang tanga eh. Next topic na po tayo. Wag na natin pag-uintindihin yan si dito na lang tayo sa susunod. Ito, nagalit na si PRRD. Ito, pinag-uusapan nila. At tingnan po natin itong mabuti dahil ito ay seryosong bagay. Ito ay, kung bagate, sinasabi natin, lahat naman ng mga politiko nagnakaw eh. Di ba? May paniwala tayo sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa, nagnanakaw sila eh. Ang pinagkaiba lang sa Pilipinas, swapang. Sa ibang bansa, pag nagnakaw, may nagagawa. At kung magnakaw, kaunti lang. Pero pare-parehas din yan. So, sanay tayo, yan ang kasabihan ng mga Pilipino, na talaga namang nagnanakaw ang mga politiko. Yan, di umano. Pero ito ngayon, kaiba to. Talagang bultuhan. Pakyaw ang nakaw. Blanco. Ha? Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun, palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede silang mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, atong nakakasakit ng sama ng loob dyan. Nagpasa sila ng blanco. Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan, para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Sabi, binusisi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente.
Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali. Kailangan mayroong kasuhan dito. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Ha? Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Alam mo ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi pwede. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas? People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. Specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Itong pera ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay VP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo ini-explain. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nagsang-ayon kayo dyan. Pumasa yan sa budget ninyo. Di ba? Meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, o pangalawang beses namin na-meet si PRRD. Nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At
ang pinag-usapan namin itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot, lulusot. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas? Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ang parang yan ang Ten Commandments, yung Constitution, yan ang Biblia, parang yan tayo eh. Huwag nyo pakialaman yan. Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang nag-iingay ito sila PRRD at kung sino-sino pa at sila Attorney Vic, di ba? Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito. Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Attorney Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magnanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh. Papalitan ng Constitution, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco. Binigyan ka ng check, ito, gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Makagago talaga. Diyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila yung pagkakamali sa budget na yan. they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mong gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful. Okay? Sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, balitang... Walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong
Kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to. Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue na ito. Mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oh, Ganun lang naman, pinagsasayan ito. di ako nagsabi niya na si PRRD, kayo mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig niyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto nilang ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? Parating pa lang, o reserba, o hawak na nila. Malay natin, uutang sa ibang bansa na naman, di ba? Kailan lang, umutang ng pagkalaki-laki. Uutang. Lalagay sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, tayo mga Pilipino, ang magbabayad sa utang na yan. Sakit, no? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent. Prudent o prunes? Attorney Vic. Pero Attorney Vic, ito, nasa listahan ko to. Suportahan po natin to. Ha? Maraming salamat at binubulgar mo ito, Attorney Vic. Oh, thank you. Boto nyo, Senador, kailangan natin to. But anyway, prudent